Ngayong araw na to, magagawa tayo ng lunch. Our lunch for today is pansit. Pansit na OFW version. Diba? Ganyan ako magluto ng ng pansit. Dito kasi sa ibang bansa, kahit hindi Arabic food ang kinakain namin, pwede kami kumakain ng ibang pagkain. Lutong Pinoy ba? Kasi dito malimit Arabic food talaga eh. Saka pag nagluluto ako ng ng lunch or anything na lunch, basta magluluto din ako ng aming pagkain ba, Filipino food. Hindi talaga mawawala dito. Pag ako ang nandito sa kusina, parang Filipino food talaga lagi ang inaano ko. Hiniwa ko lang yung mga ricado, inuuna ko pag-isa, tapos sinunod ko yung manok. Ganyan lang talaga ang hindi naman ako masyadong marunong magluto ng pansit. Tapos sinunod ko na rin yung black pepper. Hindi ko na naglalagay ng dyan, asin or something, kasi may tuyo, patis, at saka yung magic sarap. Magic pala. Dito rin may magic sarap din eh, parang Pilipinas lang din, mabibili kahit saan dito. Maraming Filipino food sa labas, mabibili. Sa tagal-tagal ko nang hindi nakagawa ng pansit, ito naman yung namin, pansit. Bawat lunch, iba-ibang lutong Pilipino ang niluluto ko. Malimit talaga, adobo, hindi po wala. Kahit araw-arawin pa dito yung manok. Pagkatapos ng ganyan lang talaga ako gagawa ng pansit, ginigisa-gisa, tapos takpan, pa. Hindi pa perfect. Pang-amin lang naman kasi ito yung mga ganyang pagkain. Kaya okay lang na hindi masyadong perfect ang pagkaluto. At least, lutong Pinoy pa rin siya, Ganyan. Pagkatapos kong magisa dyan, nilalagay ang manok, nilalagyan ko na rin ng dyan, soy sauce, at saka oyster sauce pala yun. Diba? Marunong na ako dati kasi hindi ako marunong magawa ng pansit. Habang nihalo-halo ko yan dyan, Ganyan lang yung paggawa ko dito. May na ako, panlasang Arab na ita. Sinusunod ko na yung oyster sauce. Dito kasi sa amin, pwede ka na makapagluto ng kahit ano-ano talaga. Kahit paulit-ulit, pwede ko magluto ng kahit sari-sari na lang, mga isda. Kasi mayroon namang mabibiling isda, kung ano-ano, baka, or something, buto-buto. Tapos pag nagja-jamiya ako, yun lang, kinukuha ko rin yan. Sinisingit ko sa jamiya namin. Hindi naman nagreklamo din si amo. Basta araw-araw talaga may lutong kailangan sa lunch namin. May may lutong Pilipino. Hindi kami nakain. Mga arte din yung mga kasama ko, hindi nakain ng Arabic food, Habang na ako'y nagdadala, tingnan nyo na lang yung paano ko ginawa yung pansit OFW version. At talagang hindi naman talaga ako marunong magluto, pero kinakaya ko. Kinukuha ko lang yung recipe sa YouTube. Marami kasing nag-upload ng mga ganyan, May iba din dito sa ibang amo, hindi talaga nakakain ng mga ganyan, mga Filipino food, kung ano-anong mabibili sa labas, hindi bawal sila. Lalo sa kabila ng bahay, sa kabila sa side ni sir, bawal sila magluto. Makapagluto sila pag umaalis yung lola. Kasi yung lola laging napunta sa kusina. Yung amo namin kasi hindi napunta dito kasi maarte yan, Habang ako'y nagdadaldal, tingnan na lang yung paano ko niluluto. Sinunod ko yung pansit dyan. Hindi ko na hiniwalay. Hindi ko na sinisit aside yung manok. Sinama ko na yung paglaga ng pansit para malinamnam din. Ganyan lang ako. Simple-simple lang magluluto. Sortihan lang kasi yung pag-abroad. Minsan yung amo hindi nanakit pero may saltik. Minsan masakit magsalita pero kinakaya. Basta makatapos lang yung anak ko. Minsan kasi dito, nagsasawa ka rin sa mga amo, yung mga ugali nila, lalo yung mga bata. Ganyan talaga number one, lalo yung amo namin, masilan sa pagkain, maarte. Ayaw nang paulit-ulit,
ulit-ulit ng pagkain. Tapos pag iba yung taste, magagalit siya, magsasabi siya na kung ano, bakit ganyan, ganyan. Samantalang sinusunod ko naman yung recipe niya. No choice ka talaga, kailangan mong magtiis dito. Okay na lang din kasi bunganga lang naman, pinapalampas lang yan sa tainga. Yung iba talaga, minsan mas masakit pa magsalita sa amo namin. Mga salpikin yung mga babae dito. May ibang amo ding lalaki, mas malala yung ugali pero malimit. Mas may salpik yung mga babae. At least dito nakakain kami ng mga Filipino food. Hindi kagaya sa ibang bahay, hindi talaga nakakain. Lalo dun sa side ni Amo, hindi rin nakakain ng ano, puro Indian food. Kasi Indian yung nagluluto, tagaluto nila. May mga ano, sa side din ni Sir, sa side ni Madam, yung babae niyang kapatid. Tsaka yung lalaki niyang kapatid. Pilipino kasi yung ano, tagaluto. Kaya nakakain din sila ng ano, Pinoy food. Sinisingit-singit lang ang pagluto ba. Ako pa na may maalat magtimpla, yun lang laging reklamo ng amo namin. Medyo maalat alagyan, napapadami ata ng asin. Ganyan lang yung ano ko, pansit. At least nakakain kami ng pansit, o di ba? Sinusunod ko na lang yung ano, mga gulay pagkatapos maluto ng pansit. Sinusunod yung carrots din, kung ano, no. Yan lahat ay libre lang yan, makikita lang yan sa kusina ng amo namin. Yung manok, ang binili ko lang dyan ay ano, yung pansit, pero sinigit ko lang din yan sa Jamia namin. Jamia dito means grocery. O diba, hindi mo na kailangan maglabas ng pera kasi nandyan na lahat sa kusina. Manok, ang pangunahing talagang pagkain dito, manok, itlog, o yan lang, malapit na yung maluto, malapit na kaming makakain. Habang tikim-tikim, tamang tikim-tikim lang, naglagay din ako ng patis. Iwan ko ano lang ano niyang lasa niya, sobrang alat niya siguro. Nakakatuwa naman dito. Dito kasi sa amo namin, hindi ko maintindihan din naman dito. Maraming pagkain. Marami ding basta makakain mo dito lahat ng ano-anong makakain mo. Kaya lang minsan yung kailangan mo talaga magtiis kasi yung babae may saltik. Hindi kahit saan sa mag-abroad ka, kahit saang bansa, basta may mga amo talagang medyo masilan-silan. Hindi mo talaga kailangan kung sa Bisaya sagang sa mga sinasabi. Tiis, bakit ka nag-abroad, di ba? Nakakatuwa, ano. Sa tagal-tagal na rin ako dito, 11 years na ako tiis-tiis lang hanggang sa makatapos ng anak. May pangarap ako makatapos yung anak ko, yung mga kasama ko walang pangarap, wala pang mga ewan ko, nag-abroad na wala lang. Yung iba nagpapadala sa mga jowawa nila, yun lang ang pinakapait. Nagtatrabaho ka, pinadala mo sa lalaki mo, may asawa ka na nga, kung hiwalay na kayo sa asawa, di tumigil ka na, huwag ka nang maghanap ng sakit ng problema, sakit sa ulo, problema pa, hihingian ka pa ng hihingian. Diyos ko po, ano ba yan? Sa sobrang itlab, may bigay din. Ganyan talaga. Yung isa naman, pumapatol sa may asawa, kawawa yung asawa, buti na lang, walang anak, asawa lang, pero hindi pa rin. Ganyan ang abroad. Marami kang mararanasan na hindi mo mararanasan sa buhay. Kung dati hindi tayo napapagalitan dito sa abroad, lagoy, Diyos ko po. Lalo yung mga bata. Ang sisiga, di makaya ang mga bata dito kasi hindi nga dinidisiplina nila, ayaw nila ng pagalitan yung anak nila. Tamang-tama, habang ako'y nagdadaldal, luto na rin yung pansit ko, di ba? Ganyan lang kasimple, Tapos nilalagay sa sa lagayan para hindi mawala yung init, di malalamig, Lagayan ng wala na, tama na, fights na. Solve na yung lunch namin ngayon. Katuwa naman, Lagyan ng sibuyas, dahon, lagay lahat yan dito, libre, makikita lang sa kusina, di ba? Hanggang dito na lang. Thanks for watching. Bye bye.